Isang dalagang aswang ang nagtago sa kubo ng isang binatang mangangaso. Akala ng lahat, siya ang halimaw. Akala ng binata, siya ang biktima. Pero sa isang gabi ng kadiliman, nagbago ang lahat. Dahil ang tunay na kwento ay hindi tungkol sa kung sino ang may pakpak, kundi kung sino ang nagtago ng katotohanan sa likod ng apoy, dugo at orasyon. Bakit siya nagtago? Ano ang koneksyon niya sa batang nakatali sa loob ng kubo? At anong klaseng kapangyarihan ang muling bumangon mula sa limot na kasaysayan? Kung akala mong alam mo na ang tungkol sa mga aswang, maghintay ka. Dahil ang kwentong ito ay hindi mo pa kailanman narinig, tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Sa gitna ng masukal na kagubatan, may isang lumang kubo. Halos matabunan na ito ng mga gumagapang na baging at damong ligaw. Sa loob, may nakaupong binata. Si Elias, isang manunugis ng mga nilalang na hindi kayang hawakan ng batas. Matagal na niyang sinusundan ang bakas ng isang aswang. At ngayong gabi, tiyak niyang naroon na ito. Dumilim pa ang paligid. Parang may bumalot na aninong malamig at mabigat. Bumukas ang pinto ng kubo ng walang hangin. Tumindig ang balahibo ni Elias. Sa may sulok, may nakitang silweta ng isang dalaga. Mahaba ang buhok, basang-basa na parang bagong ligo. Maputla ang balat, tila walang dugo. At ang mga mata, itim na itim, walang puti. Wala akong ginagawa, bulong ng dalaga. Ang tinig niya ay mahina, parang nababasag sa bawat salita. Pero naramdaman ni Elias ang kakaibang lamig sa hangin. Amoy niya ang asim ng tuyong dugo. Hinahanap nila ako, sabi ng dalaga. Pinagbintangan nila ako. Pero hindi ko ginusto. May bakas ng pasa sa liig niya. Ang damit ay punit at may mga mansa ng uling. Napatingin si Elias sa isang sulok ng kubo. May nakaukit sa kahoy, mga sinaunang simbolo ng kulam. Ang dalaga ay hindi basta babae. Siya ay nilamon ng galit, hinubog ng sakit. Tinorture nila ako. Sa loob ng kumbento. Dahil lang sa hinala. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, pero hindi siya umiyak. Pilit nilang pinatotohanan na ako ay aswang. Hanggang sa naging totoo. Sa isang kisap mata, nabasag ang lampara. Nababalot ng dilim ang buong paligid. Narinig ni Elias ang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa sahig. Parang hayop na sugatan. Dahan-dahang bumaba ang temperatura. Parang may nagyayelong hininga na dumikit sa batok ni Elias. Ngayon, sabi ng dalaga, hindi ako ang biktima. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Elias ang tunay niyang anyo. Ang dalagang dating tao, ngayon inilalang na ng dilim. Ang balat ay nabiyak at may lumalabas na usok. Ang dila ay mahaba, parang sa ahas, at ang mga kuko'y bakal. Bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Kinuha niya ang itak mula sa ilalim ng banig. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang tinig ng ina. Elias, anak, tulungan mo siya. Napalingon siya. Wala naman doon ang kanyang ina. Patay na ito 10 taon na ang nakalipas. Napuno ng hilakbot ang kanyang utak. Bakit niya naririnig ang tinig ng patay? Muling bumalik ang tanaw niya sa dalaga. Ngunit wala na ito sa kinatatayuan. Narinig niya ang ungol sa itaas ng bubong. May gumagapang, mabilis, mabigat. Ang kisame ay bumuka, parang niluma ng panahon sa isang iglap. Bumagsak mula sa taas ang dalagang aswang. Mata sa mata. Hininga sa hininga. Ramdam niya ang alingasaw ng bulok na laman mula sa bunganga nito. Hindi ito simula ng bangungot mo, bulong nito. Dahil matagal ka ng bahagi ng sumpa. Elias ay hindi na makagalaw. Parang may puwersang yumapos sa kanyang kaluluwa. Ang dalaga ay hindi dumating para magtago. Siya ay dumating para maningil. Mula sa labi ng dalaga, lumabas ang isang itim na usok. Bilog ito, parang buhay at gumapang papunta sa bibig ni Elias. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang katawan ay tila naging bato. Parang nakabaon sa lupa ang kanyang mga paa. Ang mga mata niya ay unti-unting dumidilim. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa pangkukulam. Tinanggap mo ako sa kubo mo, bulong ng dalaga. Ibig sabihin, tinanggap mo rin ang sumpa ko. Sa labas ng kubo, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga punong kahoy ay yumuko na parang may kinikilalang espiritu.
Sa loob, sumabog ang ilaw mula sa bubog ng lampara. Ang mga piraso nito ay lumutang sa ere, umiikot sa ulo ni Elias. Ang dalaga ay naglakad palapit sa kanya. Hindi naglalakad sa lupa, kundi nakalutang. Ang kanyang anino ay tila may sariling buhay. Gumagapang ito sa sahig, naghahanap ng bibiktimahin. Walang hustisya sa mundong ito, sabi niya. Kaya ako na ang naging hustisya. Bigla niyang hinawakan ang mukha ni Elias. Mainit ang palad, parang naglalagablab na baga. Sa bawat pagdampi may alaala si Elias na bumalik. Hindi kanya, kundi alaala ng dalaga. Kumbento. Kadena. Latigo. Sigaw. Dasal. Dugo sa basang semento. Lahat ng ginawa nila sa akin. Ipaparamdam ko sa bawat lalaking katulad nila. Tumulo ang dugo sa mga mata ni Elias. Hindi luha, kundi tunay na dugo. Tila sinusunog ng dalaga ang kanyang alaala. At pinapalitan ng sakit, galit at paghihiganti. Isa ka na sa amin ngayon, sabi niya. At hindi ka na makakabalik sa pagiging tao. Sa labas ng kubo may narinig na pagtahol ng aso. Mabilis itong naging iyak. At ang mga bituin sa langit ay naglaho isa-isa. Parang may kurtinang itim na bumalot sa langit. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, narinig ni Elias ang bulong mula sa ilalim ng lupa. Isang daang tinig. Isang sumpang buhay. Ikaw na ang bagong tagapagdala ng puot. At sa gitna ng katahimikan, muling bumukas ang pinto ng kubo. Walang katao-tao sa loob. Ngunit naroon pa rin ang itim na usok. Sa ibabaw ng banig, naiwan ang itak ni Elias. Nakalubog ito sa lupa, basang-basa ng malamig na hamog. Ngunit ang hawakan nito ay nagbabaga. Parang may bagong enerhiyang sumanib dito. Sa labas ng kagubatan, may mga magsasakang naglalakad pa uwi. Napalingon sila sa kalangitan. Nasaan ang buwan? Tanong ng isa. Bakit parang nawawala ang liwanag? Isa sa kanila ang tumuro sa direksyon ng kubo. May makapal na usok na tumataas, itim at mabigat. May sunog, sabi ng matanda. Ngunit walang apoy. Paglapit nila, wala silang nakita kundi ang lumang kubo na tila hindi ginagalaw ng panahon. Tahimik. Malamig. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaking nakayuko. Hubad ang katawan, nababalutan ng itim na putik. Ang balat niya ay may mga ukit na hindi mula sa mundong ito. Hindi na si Elias ang nasa harap nila. Isa na siyang nilalang ng dilim. Wala na siya, bulong ng matanda. Ang espiritu ng kasamaan ay nagising muli. Muling sumara ang pinto ng kubo. At mula sa ilalim ng lupa, narinig ang mabagal na pag-ungol. Isang babala. Isang sumpang muling isinilang. Dumaan ang mga araw, ngunit hindi na muling nasilayan si Elias. Ang kubo ay nanatiling nakatayo, tila walang galaw, ngunit laging may nakatingin. Sa tuwing may naliligaw na bata sa gubat, naririnig nila ang tinig ng isang babae na umiiyak. At minsan, sa gitna ng iyak, may kasunod na halakhak. Mataas. Puno ng put. Mula sa likod ng mga puno, may mga matang nagmamasid. Hindi mo alam kung kailan sila lalapit. Dahil ang dalagang aswang ay hindi na nag-iisa. May bago na siyang kasamang tagapaghiganti. At sila ay naghihintay. Sa susunod na bibiktima, isang gabi, sa mismong bayan na malapit sa gubat. Nangisay ang isang matandang babae habang nagsisigang sa harap ng kanyang lumangkalan. Bumalik na siya, bulong nito, habang nanginginig ang mga kamay. Ang anak ng gabi. Ang nilamon ng kulam. Ilang dekada na ang lumipas mula nang sunugin nila ang isang dalagang pinaghinalaang aswang. Walang ebidensya. Walang paglilitis. Tanging galit ng simbahan at bulong ng takot ang naging batayan. At ang pinunong pari noon si Padre Lorenzo. Ngayon ay matandang bulag na, nakahiga sa kama ng kumbento. Tuwing gabi, inuulit-ulit niya ang isang dasal na hindi kayang linisin ang kanyang konsensya. Ngunit sa gabing iyon, may narinig siyang pamilyar na boses. Mahina. Mapait. Padre D. Bumukas ang bintana ng kanyang silid, kahit nakasara ito mula sa loob. Sumingit ang malamig na hangin, dala ang amoy ng nasusunog na buhok. Padre, tandaan mo pa ba ako? Hindi makapagsalita ang pari.
Ang kanyang katawan ay nanigas at ang dasal sa kanyang bibig ay hindi makalabas. Sa dilim, may lumapit na babae. Ang dating inosenteng dalaga. Ngayon ay espiritu ng paghihiganti. Ang hustisya mo noon ay naging sumpa ko ngayon, bulong ng dalaga. Ngayon, ikaw naman ang kakainin ng apoy. Isang matinis na sigaw ang lumaganap sa buong kumbento. Nayanig ang mga pader at ang mga imahe ng santo ay nahulog sa sahig. Kinabukasan, natagpuan ang pari na sunog ang bibig at mata. Pero walang bakas ng apoy sa buong silid. Sa bawat araw na lumilipas, isang tao sa bayan ang nawawala. Magsasaka, guro, alagad ng simbahan, at laging may iisang bakas na iniiwan sa kanilang pintuan. Itim na marka, hugis mata na may patak ng dugo sa gitna. Walang makapagpaliwanag. Walang makapangahas na magsalita. Dahil ang mga matatanda sa bayan ay alam na ang totoo. Ang dalagang sinunog noon ay hindi namatay. At ang binatang manunugis ay hindi nabigo. Bagkus, siya ngayon ang bagong sandata ng kanyang paghihiganti. Mula sa kanilang tagpuan sa loob ng gubat. Pinapakinggan nila ang bawat sigaw ng takot. Isa-isa nilang binibilang ang mga hindi naparusahan. At isa-isa nila itong babalikan, sa gitna ng dilim ng kagubatan, muling nagtagpo ang dalawang nilalang na minsang tao. Ang dalaga, dating biktima ng kalupitan. At si Elias, dating tagapagtanggol ng bayan. Ngayon, silang dalawa ay iisa na ang layunin. Wala na silang pananampalataya sa batas ng tao. Sa kanilang paningin, ang bawat sigaw ng inosente ay dapat gantihan ng dugo. Handa na ang susunod, sabi ng dalaga habang nakatingin sa ilaw ng bayan. Ang hepe ng pulisya. Siya ang nagtago ng katotohanan noon. Umusal siya ng orasyon mula sa wikang matagal nang nalimot. Ang lupa sa paanan niya ay lumambot, gumalaw, umuungol. Sa tabi niya, si Elias ay may hawak na itak. Hindi na ordinaryong bakal, kundi pinanday mula sa abo ng mga isinakripisyo. Bawat hakbang nila sa madamong daan ay may kasamang bulong. Mga espiritong dating biktima, ngayoy kakampi. Sa bayan, si Hepe Rodel ay abala sa isang pagdiriwang. Araw ng kapistahan. Mga palamuti. Musika. Tawanan. Ngunit sa ilalim ng mga ilaw ng karnabal, may isang batang babae na tahimik na nakatingin sa kanya. Marumi ang kasuotan. Putik ang paa. At ang mga mata walang laman. Ako po ba ang hinahanap ninyo, Hepe? Mahinang tanong ng bata. Napaatras si Rodel. Kilalang kilala niya ang itsura ng bata. Anak ito ng babaeng sinunog nila noon. Isang bata na ayon sa ulat ay nalunod sa ilog. Ngunit ngayon buhay. At narito. Biglang namatay ang ilaw sa buong karnabal. Naputol ang musika. Sumigaw ang mga tao. Nagkagulo. Naghanap ng liwanag. Ngunit si Rodel hindi na nakagalaw. Sa likod niya, naroon na ang anino ni Elias. Nakaakap sa kanya, malamig ang hininga. At ngayon, narito na ang iyong hatol, bulong niya. Tinakpan ng kadiliman ang buong lugar. Nang bumalik ang ilaw, wala na ang Hepe. Sa kinatatayuan niya, may naiwan lang na itim na alikabok. At sa gitna nito, nakaukit sa semento ang salitang. Tapos evidence panahon ng pananahimik. Isa-isa nang natatakot ang buong bayan. Ang simbahan ay isinara. Ang kumbento ay iniwan. Ang paaralan ay tumigil sa operasyon. Walang gustong magsalita. Walang gustong kumilos. Dahil alam nila, isa-isang babalikan ang lahat ng nagkasala. At kapag narinig mo na ang iyak sa labas ng iyong tahanan sa hating gabi, huwag mong buksan ang pinto. Hindi ito hingi ng tulong. Ito ay paalala na ang dalagang sinunog ay may tinig pa rin. At dala niya ngayon ang hukom na hindi kayang suhulin. Sa loob ng isang lumang silid-aralan na ngayoy abandonado, nagtipon ang iilang matatanda ng bayan. Mga dating lider, dating guro, dating tagapagpatupad ng batas. Tahimik silang nag-uusap. Pabulong. Punang takot ang bawat salita. Nararamdaman ko na siya sa gabi, sabi ng matandang babae na dating prinsipal. Hindi ko na din naririnig ang dasal ko kapag lumalapit siya. Hindi ito basta multo, tugon ng kapitan. Ito ay buhay na sumpa. Isang galit na hindi nabaon sa libingan.
Pinagmasdan nila ang luma at kupas na larawan sa dingding. Graduation photo ng dalagang sinunog noon. Ang ngiti nito ay hindi na inosente. Parang nanunuya. Kung hindi natin siya mapatigil, mawawala ang buong bayan, sabi ng dating alagad ng batas. Lahat tayo ay bahagi ng kasalanan. Ngunit sa labas ng silid-aralan, may batang nakikinig. Tahimik, walang imik. Siya ay apo ng isa sa mga matanda. Pag-uwi niya sa bahay, dala niya ang takot. Ngunit bago pa siya makapasok, naroon na ang dalaga sa harap ng pintuan. Ang puting saya nito ay duguan. Ang buhok ay nakalugay, basang-bas na tila mula sa ilalim ng ilog. Ngumiti siya sa bata. Malumanay. Mahinahon. Wala akong balak saktan ka, bulong niya. Ngunit kailangan kong ipaalala sa kanila na ang dugo ay may utang na kailangang bayaran. Nang sumunod na araw, isa na namang katawang sunog ang natagpuan. Isang guro, dating tagapayo ng simbahan. At sa tabi niya, isang itim na bulaklak, may ugat, parang buhay. Ang mga bata sa bayan ay nagsimulang managinip ng parehong tanawin. Isang itim na ilog. Isang batang babae sa gitna. At isang lalaki na may hawak na itak, tahimik lang na nakatingin. Sa simbahan, kahit nakasara, may naririnig silang pagtugtog ng kampana sa hating gabi. Walang tao sa loob. Wala ring kuryente. Hindi natin ito matatakasan, sabi ng matandang albularyo. Ang tanging paraan ay ang pag-amin. Ngunit sino ang unang aamin? Sino ang kayang harapin ang kanyang sariling kasalanan? Sa gitna ng plaza, isang sulat ang natagpuan. Isinulat sa sinaunang baybayin gamit ang dugo. Sa huling gabi ng kabilugan ng buwan, ang huling pagsingil ay darating. Alam na ng bayan, may isa pang natitirang target. Ang pinakaugat ng lahat ng kasalanan. Ang dating kura paroko ng kumbento na ngayon ay nakatago sa ilalim ng isang bagong pangalan. At malapit nang siya ay matagpuan, sa isang bahay sa gilid ng bayan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Walang ingay ng kuliglig, walang lagaslas ng hangin. Sa loob, may isang lalaking matanda. Nakatago sa likod ng makapal na kortina, hawak ang rosaryo. Ngunit hindi ito isang ordinaryong rosaryo. May mga ukit sa krus na hindi Kristiyano. Mga simbolong pangontra, ngunit hindi laban sa kasamaan. Laban sa katotohanan. Siya si Padre Ignacio. Ngayoy kilala na sa bagong pangalan, Mang Doro. Nagkunwaring herbalista. Nagpanggap na manghihilot. Ngunit sa gabi, siya ay ginigising ng tinig ng nakaraan. Sa bawat pag-idlip, bumabalik sa kanyang alaala ang sigaw ng dalaga. Ang apoy. Ang dasal habang sinusunog ang laman. At ang tawa ng mga taong nanonood. Ngunit ngayong gabi, iba. Hindi lamang alaala. May naroon na sa kanyang bahay. Isang aninong unti-unting lumalapit sa likod ng salamin. Hindi ito nakikita ng mata, pero ramdam ng kaluluwa. Biglang tumigil sa pag-ikot ang orasan sa dingding. Ang mga kandila ay kusang namatay. Lumamig ang buong bahay. Parang nabalot ng ulap na galing sa ilalim ng lupa. May kumalabog sa itaas. 1, 2, 3 hakbang. Parang may naglalakad sa bubong, pero hindi tao. Pagbaba ng matanda para tumakas. Nabaling ang mata niya sa harap ng pintuan. At naroon sila. Ang dalaga. Ang binatang may itak. At mga aninong unti-unting sumusulpot sa likod nila. Lalaki. Babae. Bata. Matanda. Lahat biktima. Dumating na ang gabi ng pagbabalik, sabi ng dalaga. Ikaw ang simula ng lahat. Kaya ikaw rin ang huling dapat magdusa. Umiyak si Padre Ignacio. Nagdasal. Nagmakaawa. Ngunit bawat dasal ay lumalabas bilang abo sa kanyang bibig. Wala ng Diyos na makikinig sa iyo, bulong ni Elias. Dahil tinakpan mo ang kanyang pangalan ng dugo. Tinindig ng dalaga ang kanyang kamay. At mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang abo ng kanyang dating katawan. Ito'y bumalot sa pari, dahan-dahang pumasok sa kanyang balat. Tila isinusulat sa kanyang laman ang kasaysayang pilit niyang kinalimutan. Sumigaw siya. Isang sigaw na umalingaw sa buong bayan. Ang mga ilaw sa bahay-bahay ay nagsindi at namatay ng sabay-sabay. Ang simbahan ay nabiyak sa gitna.
Ang lupa sa plaza ay bumuka. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang bata na nakatingin sa langit. Tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata may apoy. Parang siya ang susunod na tagapagdala ng galit. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang sumpa ay may sariling buhay. At ang bawat lihim ng nakaraan, kailanman ay hindi tuluyang naililibing sa sumunod na araw. Walang nakakita kay Padre Ignacio. Ang kanyang bahay ay natagpo ang guho. Parang sinipsip ng lupa. Walang pader, walang bubong. Tanging isang butas na madilim at malalim ang naiwan. Ang mga tao sa bayan ay hindi na lumabas. Ang plaza, simbahan at paaralan ay tuluyang iniwan. Nagmistulang bayan ng multo. Ngunit ang batang lalaki na saksi sa huling gabi ng paghukom. Siya ay tahimik lang na nanatili. Sa gabi, pumupunta siya sa gilid ng gubat. Doon kung saan nakatayo pa rin ang lumang kubo. Ang kubong minsang naging taguan ng binatang manunugis. Ngayon, ang bata ay pumapasok doon ng mag-isa. Tahimik. Walang takot. Sa loob, may altar na gawa sa kahoy at buto. Nasa gitna nito ang itak ni Elias. At sa tabi, ang puting damit ng dalaga, ngayoy punit at naninilaw sa dugo. Ang bata ay lumuhod. Nagdasal sa wikang hindi niya alam kung paano natutunan. Wala nang hustisya sa mga korte. Wala nang awa sa simbahan. Ngunit kayo ang tunay na nakaririnig. Bulong niya habang hawak ang isang tuyong dahon na may marka ng mata. Mula sa dilim ng silid may sumagot. Isang huni na parang ihip ng hangin. Na unti-unting naging tinig. Hindi ka namin pinili. Ikaw ang sumagot. Sa likod ng bata, unti-unting bumukas ang lupa. Mula roon, umahon ang mga aninong may hugis tao. Ngunit ang mga mata nila ay walang laman tulad ng kay Elias. Binigyan siya ng isa sa kanila ng puting tali. Nilagay ito ng bata sa kanyang noo, gaya ng ginagawa noon ng mga albularyo. Ngunit ang tali ay unti-unting naging parang buhay. Pumulupot ito sa kanyang ulo. At pumasok sa kanyang balat ang mga simbolo. Napangiwi siya sa sakit. Ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, umiti siya. Ngayon, siya na ang magiging tagapagmana. Ang bagong mata ng galit. Ang bagong tinig ng sumpa. At sa pagbalik niya sa bayan, walang bata ang lumapit sa kanya. Walang aso ang tumahol. Walang tao ang tumingin sa kanyang mga mata. Dahil alam nila, ang sumpa ay buhay na muli. At nasaan yun ng isang bata? Isang batang hindi umiiyak, hindi natatakot, at hindi marunong lumimot. Sa unang gabi ng kanyang pagbabalik, tumayo ang bata sa harap ng dating eskwelahan. Bitbit niya ang itak na minsang hawak ni Elias. Ngayon nangingitim parang sinipsip ng gabi. Tahimik niyang tinapakan ang unang baitang ng lumang pasilyo. Bawat hakbang ay naglalabas ng ugong mula sa sahig. Na para bang bawat tabla ay umiiyak. Sa silid-aralan, kung saan minsang itinuro ng mga guro ang kasinungalingan, ay naroon pa rin ang lumang blackboard. Ngunit ngayong gabi may nakasulat na sa pisara. Ang kasalanan ay hindi nalilimutan, inaani ito. Wala namang kapiling ang bata. Ngunit sa paligid niya ay unti-unting nagsilabasan ang mga alinggaw ng dating mga tinig. Tinig ng mga estudyanteng pinatahimik. Mga batang sa pilitang pinabayaan. Mga batang nawala na sinabing lumipat na ng paaralan. Ang hangin ay nagsimulang umikot. Lumamig. At sa gilid ng pisara, bumukas ang dingding. Isang lihim na lagusan. Isang tagong silid na ni minsan ay hindi nakita ng mga magulang. Doon dinala ang mga batang tumutol. Mga batang nakakakita ng totoo. Ang bata ay pumasok. Hindi siya natatakot. Dahil ang bawat sulok ng silid ay kumikilala sa kanya. Sa gitna ng madilim na silid, may luma at sirang altar. Dito dating nag-aalay ang mga gurong mailihim na panata. Panata hindi sa Diyos, kundi sa kapangyarihan. Biglang bumigat ang hangin. Lumilitaw ang mga hugis, mga dating guro, mga dating magulang. Lahat sila ay nilamon na ng kanilang kasalanan. Ngunit ngayon, narito sila hindi bilang tagapagturo, kundi bilang tagasalo ng hatol. Ang bata ay humawak sa kanyang noo. Ang marka ng mata ay nagliyab. At isa-isang sumabog ang mga aninong nandun.
Naging abo. Naging alikabok. Wala silang nagawa. Walang orasyon. Walang dasal. Ang mga ito ay lumang armas laban sa bagong mukha ng katarungan. Paglabas ng bata sa eskwelahan, ang buong gusali ay yumanig. Bumagsak ang tore ng kampana. Nagliyab ang aklatan. At sa langit, ang buwan ay tuluyang nagkulay pula. Sa kinabukasan, isang bagong mensahe ang nakasulat sa sementado tuyong plaza. Ang katarungan ay bumalik. Ngunit hindi sa anyong nais ninyo. At sa bawat tahanan, isang batang may kaparehong marka sa noo ang nagising na umiiyak sa gitna ng gabi. Hindi nila alam kung bakit. Hindi nila alam kung sino siya. Ngunit lahat sila ay may parehong pangitain. Isang batang nakatayo sa apoy. Nakatitig sa kanila. At sa kanyang likod, ang anino ng dalagang sinunog. Ngayon nakangiti sa sumunod na linggo. Hindi na tumila ang ulan sa buong bayan. Hindi ito karaniwang ulan. Ang tubig ay madulas, parang langis. Ang amoy ay mabaho. Amoy ng bulok na laman at nasusunog na buhok. Ang mga halaman ay nalalanta. Ang mga hayop ay naglalaho. At ang mga bata, unti-unting nagkakaroon ng panibagong mga ugali. Tahimik na nakatitig sa dingding ng maraming oras. Nagtatawa ng mag-isa sa gitna ng dilim. At nagsusulat sa lupa ng mga simbolong hindi nila alam kung saan natutunan. Nagtipon ang natitirang matatanda sa isang lumang bahay sa gilid ng bundok. Kasama nila ang isang babailan. Matanda, bulag. Ngunit may kakayahang makita ang mga bagay na hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Ang galit ng batang iyon, sabi ng babailan, ay hindi na lamang kanya. Ito ay naging galit ng lahat ng hindi narinig. At ang mga batang may marka. Sila na ngayon ang kanyang mata, tenga at puso. Kung hindi natin mapipigil, dugtong ng matandang lalaki, ang buong rehiyon ay malulunod sa kasaysayang pinilit nating ibaon. Nagdesisyon silang hanapin ang puso ng kaguluhan. Ang kubo sa gilid ng gubat. Pagdating nila roon, wala na ang kubo. Ngunit sa lupa, may marka ng paa. Hindi sa isang tao, kundi sa marami. Parang may libo-libong nilalang ang sabay-sabay lumakad palayo. At sa gitna ng bilog na abo, naroon ang itak, ngayon ay halos tunaw. At sa tabi nito, isang bagong sulat nakaukit sa kahoy. Ang galit ay hindi tinatapos, ito ay pinapasa. Muling lumingon ang mga matatanda. Sa malayo, sa gilid ng kakahuyan, nakita nila ang silweta ng mga batang nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit ang mata nila ay pareho. May pula, may apoy, may galit. At sa likod nila, nakatayo ang batang lalaki. Ngayoy mas matangkad. Mas matanda kaysa huli nilang pagkakita. Parang kinain na ng panahon sa loob ng ilang gabi. Umiti siya sa kanila. Hindi mapagkaibigan. Hindi rin puno ng galit. Isang ngiting walang emosyon. Isang ngiting nagbabadya ng huling yugto. Hindi ninyo kayang baguhin ang nakaraan. Sabi niya. Ngunit ngayon, ang nakaraan ang babago sa inyo. At sa huling pagkakataon, ang lupa ay lumindol. Bumuka ang langit. At mula sa mga aninong inilibing ng kasaysayan, bumangon ang isang hukbo ng mga kaluluwang inapi. Ang digmaan ay nagsimula, hindi sa pagitan ng mabuti at masama, kundi sa pagitan ng alaala at paglimot sa gitna ng kaguluhan. Habang ang lupa ay binubuksan ng lumang galit, at ang hangin ay ginugulo ng mga sigaw mula sa kabilang daigdig. Ang isa sa mga babailan, si Lola Nena, ay tahimik na naglalakad palayo. Hawak niya ang isang banig na balot ng itim na tela. Sa loob nito may sanggol. Tulog. Tahimik. Ngunit ang noo ng bata ay may marka rin. Hindi pula. Hindi apoy. Kundi puti, tila hamog sa madaling araw. Ang sanggol na ito, ayon sa huling hula ng isang matandang espiritista, ay ang tanging nilalang na isinilang na walang takot, walang galit, at walang utang na dugo sa nakaraan. Habang ang bayan ay nilalamon ng apoy at anino, tinahak ni Lola Nena ang daan patungong bukal ng alon. Isang sagradong lugar sa itaas ng bundok,
kung saan sinasabing tumatahimik ang mga galit na kaluluwa. Kapag dinala sa tubig ang isang pusong hindi pa nadudungisan. Sa kanyang pag-akyat, nararamdaman niyang sinusundan siya. Hindi mga halimaw, hindi mga aswang, kundi ang mga mata ng batang tagapagmana. Siya ay nasa ibaba ng bundok, nakatayo sa paanan, kasama ang kanyang mga aninong anak. Mga batang patay na muling isinilang sa anyo ng paghihiganti. Tumigil si Lola Nena sa gilid ng bangin. Inilapag niya ang banig sa bato. Tumingala siya sa langit. Walang bituin. Walang buwan. Tulungan mo ako. Bulong niya. Kung hindi ito ang wakas, gawin mo siyang simula. Dahan-dahan niyang inilubog ang sanggol sa malamig na bukal. Hindi ito umiyak. Ang tubig ay umilaw. Isang puting liwanag ang lumaganap sa paligid. Sa ibaba, napatigil ang batang tagapagmana. Napaatras ang kanyang mga kasamang anino. Parang may lakas na hindi nila kaya. Isang puwersang walang galit. Walang pangako ng paghihiganti. Kundi liwanag na nakalilimot. Ngunit hindi siya umatras. Lumingon siya. At sa unang pagkakataon, naluha siya. Isang patak. Isa lang. Ngunit sapat iyon. Sapat para malaman niyang hindi pa tapos ang lahat. Na may bahagi pa sa kanya na bata pa rin. Na hindi pa tuluyang naging nilalang ng dilim. At sa kanyang harapan, biglang lumitaw ang anino ng dalagang sinunog. Ngayoy hindi galit. Hindi rin masaya. Tahimik lang siyang tumingin sa kanya. At marahang itinuro ang itaas ng bundok. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. May pagkakataon ka pa. Tumayo ang batang tagapagmana sa gitna ng katahimikan. Ang hangin sa paligid niya ay tila tumigil. Ang mga aninong kasama niya ay nag-aalangan. Hindi sanay sa liwanag. Hindi sanay sa pagdududa ng kanilang pinuno. Muling bumalik ang tinig ng dalaga sa kanyang isipan. Mas malinaw. Mas malumanay. Hindi lahat ng sugat kailangang gamutin sa dugo. Umangat ang kanyang kamay. At ang itak ni Elias ay biglang lumiwanag. Ngunit hindi pulang apoy ang lumabas mula rito. Kundi bughaw. Kulay ng dagat sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga mata ay muling kumurap. Ngayon lang niya napansin. Ang mga aninong kasama niya. Mga bata na rin siyang minsang pinaniwalaan. Na may halimaw sa bawat sulok ng mundo. Ngunit ngayon, siya na ang halimaw. Siya na ang kinatatakutan. Bumaling siya sa kanila. Hindi ba't ang gusto lang natin ay marinig? Tanong niya, mahina pero matalim. Tahimik lang ang mga bata. Hanggang sa isa. Ang pinakabata sa kanila ang may putol na kamay. Lumapit at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Pagod na ako. Sabi nito. Ayoko nang matulog sa galit. Isa-isa, ang mga anino ay unti-unting nagsimulang manghina. Hindi dahil sila ay tinatalo. Kundi dahil sila mismo ang bumibitaw. At sa oras na iyon, ang batang tagapagmana ay muling tumingin sa bundok. Umakyat siya. Hindi nagmadali. Bawat hakbang ay mabigat. Dahil ang bawat paakyat ay parang pag-alis ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Pagdating niya sa itaas, nakita niya si Lola Nena. Nakaupo sa tabi ng bukal. Sa kandungan nito, natutulog ang sanggol. Tahimik. Payapa. Bakit mo dinala siya dito? Tanong ng batang tagapagmana. Dahil kailangan mo siyang makita. Sagot ng matanda. Hindi para patawarin ka kundi para ipaalala na kaya mo pang pumili. Lumapit siya. Lumuhod. Tumingin sa mukha ng sanggol. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang paglalakad sa dilim. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita kailanman. Ang sarili niyang refleksyon sa mata ng bata. Hindi bilang halimaw. Hindi bilang tagapaghiganti. Kundi bilang isang batang minsan ding umiiyak. Sumisigaw. At nanalangin na may makarinig. Muli niyang ibinaba ang itak. Ipinatong sa bato. Kung ito ang kabayaran. Bulong niya. Handa na ako. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang bukal ay parang nilamon ng araw. Ang lupa ay tumigil sa pag-iyak.
At ang hangin ay muling naging malambing. Ang mga anino sa ibaba ng bundok ay nawala. Walang sigaw. Walang luha. Tahimik lang silang nawala, na parang matagal na nilang hinihintay ang wakas. At ang batang tagapagmana, ngayon nakaupo sa tabi ni Lola Nena. Hawak ang kamay ng sanggol, habang ang marka sa kanyang noo ay unti-unting nawawala. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil may bagong simula, lumipas ang mga taon. Ang bundok, minsang binalot ng anino at sigaw, ngayon tahimik na ulit. Ang bukal ng alon ay muling naging banal. Dinadalaw ng iilang matatanda. At bihira ng maalala ng mga bagong salinlahi ang tunay na nangyari doon. Ngunit sa gilid ng burol, nakatayo ang isang maliit na silid-aralan. Hindi sementado. Hindi moderno. Gawa lang sa kawayan at nipa. Ngunit puno ng liwanag. Puno ng mga batang may markang puti sa noo. At sa harap nila, nakatayo ang lalaking minsang nilamon ng dilim. Ngayoy tinatawag na guro. Tahimik siyang nagtuturo. Hindi ng leksyon sa libro, kundi ng kasaysayang hindi isinusulat. Ng mga sugat na dapat alalahanin. Ng mga pangakong hindi dapat baliin. Walang sinisigaw. Walang ipinipilit. Tanging pag-unawa. Tanging alaala. At sa bawat dulo ng klase, isa-isa niyang tinuturo sa mga bata ang isang lumang orasyon. Hindi para sa pagpapalayas ng aswang, kundi para sa pagpapanatili ng liwanag sa loob ng sarili. Samantalang sa di-kalayuan, isang batang babae ang nakatayo sa ilalim ng puno. Tahimik, hawak ang lumang banig na ginamit upang iligtas siya noon. Siya ang sanggol. Ngayon ay dalagitan na. May mahahabang buhok. At mata na tila alam ang higit sa kanyang edad. Lumapit siya sa silid-aralan. Tumingin sa guro. Ngumiti. At sa unang pagkakataon, nagsalita sa harap ng klase. Ang bawat anino ay galing sa liwanag. Ang bawat halimaw ay minsang naging tao. At ang bawat kwento, kung tunay mong unawain, ay nagsisimula hindi sa dilim, kundi sa pagpilit nating limutin ito. Tahimik ang klase. Tahimik ang guro. At sa katahimikan, isang bagong pag-asa ang isinilang. Sa labas ng bintana, dumausdos ang araw sa kanyang dapit-hapon. Ngunit sa gitna ng palayan, isang silweta ng dalagang sinunog noon ay lumitaw. Tumitig sa silid, at tuluyang naglaho. Ngayon, ang kanyang kwento ay hindi na kwento ng paghihiganti, kundi ng pagtuturo, ng pagpasa ng alaala, at ng paniniwala na ang sinumang kumilala sa kadiliman ay may kakayahang pumili ng liwanag makalipas ang ilang buwan. Habang abala ang klase sa pag-aaral ng mga lumang baybayin at orasyon, dumating ang isang batang lalaki. Tahimik. Marumi ang kasuotan. Mapungay ang mga mata. Parang ilang gabi nang hindi natutulog. Wala siyang dala kundi isang maliit na kahon. Luma. May ukit ng ahas na paikot sa isang araw. Lumapit siya sa guro. Hindi umiimik ang iba pang mga bata. Ramdam nila ang lamig na dumaan sa paligid. Ang guro, ngayon hindi na bata, ay lumapit at tinignan ang kahon. Napakurap siya. Hindi sa gulat, kundi sa pagkilala. Kanino mo nakuha ito? Tanong niya, mahina ang boses. Sa libingan sa likod ng lumang simbahan. Sagot ng bata. Ito raw ang iniwan ng taong binalot ng liwanag. Bago siya tuluyang nawala, binuksan ng guro ang kahon. Mabagal. Maingat. Sa loob, may isang lumang papel. Gawa sa balat ng punong hindi na matatagpuan ngayon. At sa ibabaw nito, may isang mensaheng nakasulat sa lumang wika. Mga salitang hindi na ginagamit. Maliban sa mga orasyong sinusulat ng mga babaylan noon. Binasa niya ito ng paanas. Kapag dumating ang huling ilaw, at ang sanggol ay muling tumindig, bubukas muli ang pintuan sa pagitan ng alaala at anino. Tahimik ang buong klase. Ang batang babae, ang dating sanggol, tumayo mula sa likuran ng silid. Tumingin siya sa papel. Tumingin sa guro. At tumingin sa bagong batang dumating.
May marka ito sa batok. Hindi pula. Hindi puti. Kundi kulay abuhing pilak. Isang marka na hindi pa nila nakita noon. At sa mismong sandaling iyon, biglang dumilim ang kalangitan. Hindi ulan. Hindi bagyo. Isang uri ng dilim na parang lumang alaala. Hindi agad mapansin. Pero unti-unting kinakain ang paligid. Ang mga bata sa silid ay napatingin sa labas. Ang mga halaman sa paligid ng paaralan ay nagsimulang kumulubot. At mula sa di kalayuan, isang kampana ang tumunog. Walang simbahan. Walang kampanaryo. Pero malinaw ang tunog. Bumabalik ang lumang pinto. At sa pagkakataong ito, hindi lamang mga aninong naapi ang darating, kundi pati ang mga lihim na mas matagal nang nakatago kaysa sa anumang kwento. Tumingin ang batang babae sa guro. Ang kanyang mga mata ay hindi na inosente. Nagniningning ito hindi sa takot, kundi sa tiyak na pagkaunawa. Dumating na siya. Bulong niya. Ang guro ay lumapit sa pintuan ng silid-aralan. Binuksan niya ito. Humampas ang malamig na hangin. Kasama nito ang amoy ng tuyong dahon. At ng alikabok ng mga panahong matagal nang nilimot. Ang bata. Ang may markang pilak sa batok. Tumayo sa gitna ng silid. Hindi ako ipinadala para manira. Sabi niya. Kundi para ipaalala ang kasunduang halos nakalimutan na. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang hugis susi. Gawa sa liwanag at abo. Wari na bubuo at nadudurog sa bawat galaw. Lumingon siya sa batang babae. Sa iyo ko ito ibinibigay. Sabi niya. Dahil ikaw ang naiwan para magbukas. Ako naman ang isinilang para magsara. Nag-aalangan ang mga bata. Ang guro ay tahimik. Ngunit may kilig sa kanyang balikat, isang kilabot na parang naalala niya ang isang bagay na pilit niyang nilimot. Anong pintuan ang babalik? Tanong ng batang babae. Hindi pintuan ng anino. Sagot ng batang may pilak na marka. Kundi pintuan ng mga alaala na itinapon. Mga alaala ng mga orasyon na binura. At ng mga nilalang na hindi na kinilala. Biglang umuga ang lupa. Hindi malakas, pero sapat para mapasigaw ang mga ibon sa kakahuyan. Mula sa likod ng paaralan, may lumitaw na anyo ng isang lumang balangay. Isang sinaunang bangka na yari sa itim na kahoy. Nakalubog sa lupa. Tila nabuhay mula sa lupaing huminga muli. Sa bangka, may nakaukit na pangalan. Tagapagsalaysay. Hindi pangalan ng tao. Hindi rin halimaw. Kundi isang pamagat. Isang tungkulin. At sa bangkang iyon, nakaupo ang nilalang na wala sa kasaysayan. Hindi matanda, hindi bata. May mga mata na parang hindi mata ng tao. Isang ngiti na hindi malinaw kung inaanyayahan o binabalaan. Tumingin siya sa batang babae. Tumingin siya sa guro. At sa tinig na parang galing sa ilalim ng tubig. Sabi niya, panahon na para isulat muli ang mga kwentong binura. At kayo ang magsisimula. Tahimik ang lahat. Walang kumikibo. Kahit ang hangin ay tila natigilan sa pag-ikot. Ang guro, na minsang tagapaghiganti, ay muling lumapit sa harap ng klase. Tinitigan niya ang bangka. Ang nilalang na naroon. Ang batang may pilak na marka. At ang batang babae na may mata ng liwanag. Kung tayo ang magsusulat ng bagong kwento. Sabi niya, kailangan nating harapin ang mga pahinang pilit nating hindi binubuklat. Isa-isang tumayo ang mga bata. Tahimik. Ngunit may iisang tibok ng loob. Ang batang may pilak na marka ay muling nagtaas ng kamay. Sa paligid nila, bumukas ang lupa. Hindi para lamunin sila, kundi para ilabas ang mga lumang anyo. Mga sirang anting-anting. Mga putol na maskara. Mga balumbong gawa sa buto. Ang nilalang sa bangka ay tumawa. Hindi malakas, kundi parang himig na matagal nang hindi naririnig. Marami na kayong nakalimutan. Sabi nito. Pero hindi pa huli. Ang mundong iniwan ninyo ay naghihintay lang ng pag-amin. Lumapit ang batang babae.
Kinuha niya ang susi ng liwanag at abo. Hinawakan niya ito sa kanyang dibdib. At nang sumilay ang unang luha mula sa kanyang mata. Nagbukas ang langit. Hindi upang magpadala ng ulan, kundi upang ituro ang daan patungo sa isang lugar na hindi matatagpuan sa kahit anong mapa. Isang daan papunta sa kaliliman. Ang pinagmulan ng lahat ng alamat, ng lahat ng anino, ng lahat ng kwento. Lalakad tayo bilang mga tagapagsalaysay. Bulong ng guro. Hindi upang sirain, kundi upang alalahanin. Ang bangka ay unti-unting lumutang. Kahit wala sa tubig. Parang hinahatak ng hangin. Ng alaala. Ng katotohanang hindi na matatakasan. Ang mga bata ay sumampa isa-isa. Tahimik. Handa. At sa oras na lumulan ang batang babae. Sabay ng paghawak niya sa kamay ng batang may pilak. Ang bangka ay tuluyang nawala sa hangin. Tila nilamon ng liwanag na malamig. Iniwan nila ang mundo. Hindi para tumakas, kundi para balikan ang mga kwentong pinatay. Nang sabay ding ipinatay ang mga nagsalita nito. Sa lupaing iyon, wala ang batas ng tao. Wala ang hustisya ng korte. Tanging alaala. Tanging orasyon. Tanging ang lakas ng loob na harapin ang mga halimaw. Na tayo rin ang lumikha sa kaliliman walang oras. Walang araw. Walang gabi. Tanging liwanag na pilit kumakawala mula sa makapal na ulap ng alaala. Sa paglapag ng bangka, sinalubong sila ng mga nilalang na hindi matawag na tao. Hindi rin ganap na hayop. Ang kanilang katawan ay yari sa mga lumang kwento. Balot ng sulat kamay. May balat na gawa sa dahon ng lumang kasaysayan. At mata na hugis buwan. Palaging nakatitig sa puso ng kausap. Isa sa kanila ang lumapit. Mataas. Marahan ang galaw. Bitbit ang isang baston na gawa sa buto ng babaylan. Bumalik kayo. Wika nito. Hindi upang magtanong, kundi upang magpakilala. Ang batang babae ay lumapit. Itinaas niya ang susi ng liwanag at abo. Ito ang iniwang kasunduan. Sabi niya, isinusuko namin ang takot. Kapalit ng katotohanan. Ang hangin sa kaliliman ay kumulob. Ngunit walang kidlat. Nagliyab ang mga ukit sa paligid. Mga larawan ng mga pinaslang na babailan. Mga nilimot na diwata. At mga aswang na hindi kailanman naging masama. Ngunit piniling gawing halimaw ng mga nanalo sa kasaysayan. Lumapit ang batang may pilak na marka. Hawak niya ang isang piraso ng papel mula sa kahon. Ito ang pangalan ng unang kwento. Sabi niya, ang kwentong binura. Dahil ang nagsulat ay isang babae. Isang nilalang na sinilaban sa sariling bayan. Ang papel ay nagliyab sa kanyang palad. Hindi para masunog, kundi para muling mabuhay. At mula sa apoy, lumitaw ang anino ng dalagang sinunog noon. Wala na ang galit sa kanyang mukha. Ngunit nandoon pa rin ang kirot. Ang bigat. Ang tanong na walang sagot. Tumingin siya sa mga bata. Tumingin siya sa nilalang na may baston. At tumingin siya sa guro. Na ngayon nakaluhod. Hawak ang sariling puso. Tila may biglang bumalik na sakit. Anong pangalan mo? Tanong ng dalaga sa batang babae. Wala po akong pangalan. Sagot nito. Hindi ko pa ito natatagpuan. Umiti ang anino ng dalaga. Kung gayon, ikaw ang magsisimula ng bagong kwento. At ang pangalan mo ay hindi galing sa dugo. Hindi galing sa hukom. Hindi rin galing sa mga nagsulat ng kasinungalingan. Kundi galing sa apoy. Na hindi kailanman pinatay. Lumapit siya. At sa kanyang mga daliri ay isinulat sa noo ng bata ang isang lumang baybayin. Alon. Ang guro ay napaiyak. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam na niya. Ito ang wakas ng kanyang bahagi sa kwento. At ang simula ng sa iba. Ang lupa ng kaliliman ay biglang lumamig. Parang huminga ang mismong paligid. Parang tinanggap ang bagong pangalan na isinilang mula sa abo. Si Alon ay tumayo. Ramdam ang bigat ng apoy na hindi umaapoy. Ang kanyang noo. Mainit. Hindi dahil sa takot.
kundi sa kapangyarihang unti-unting gumigising sa kanyang loob. Ang nilalang na may baston ay muling nagsalita. Ang mga kwento ay hindi lang isinusulat. Ang tunay na kwento ay isinasabuhay. Kahit masakit, kahit bawal. Inilahad niya ang kanyang kamay. Mula sa lupa. Umangat ang 3 pintuan. Hindi gawa sa kahoy. Hindi rin bakal. Kundi gawa sa iba't ibang alaala. Ang unang pinto ay yari sa mga halakhak ng mga pinaslang. Ang ikalawa sa mga luha ng mga isinumpa. At ang ikatlo sa mga orasyong isinulat gamit ang sariling dugo. Tumingin siya kay Alon. Ito ang unang pagsubok mo. Sabi niya. Piliin mo ang pintong bubuksan. Dahil bawat isa'y may kwentong kailangang ibalik. At bawat kwento ay may halimaw na kailangang yakapin. Tahimik si Alon. Pero ang kanyang puso ay tumitibok ng kakaiba. Parang tinatawag ng ikatlong pinto. Lumapit siya. Dahan-dahan. Ang mga hakbang niya ay lumilikha ng ingay. Kahit walang tunay na lupa sa ilalim ng kanyang paa. Ang ikatlong pinto ay may hugis na mukha. Parang sigaw na natuyo sa hangin. Sa ibabaw nito ay may ukit. Hindi lahat ng sinumpa ay masama. Minsan sila lang ang unang nagsabi ng totoo. Binuksan ni Alon ang pinto. At biglang sumiklab ang hangin. Ang paligid ay naging puti. Parang liwanag ng gasera na muntik nang maubusan ng apoy. At sa loob, nakita niya ang isang bahay kubo. Lumang-luma. Nasa gitna ng ilog na tuyo na. Sa loob ng kubo, may isang batang lalaki. Nakatali ang kamay. May sugat sa kanyang likod. At sa harapan niya, may matandang babae. Ang kanyang ina. Ngunit ang balat ng babae ay kulay abo. Ang kanyang mata, pula. At ang kanyang bibig may ngiti na hindi tao. Ito ang dalagang sinunog noon. Ngayon ay nananahan sa katawang inaakala ng marami patay na. Tumingin siya kay Alon. At ngayon, ikaw ang saksi. At kung tunay kang tagapagsalaysay, hindi mo lamang ito ikukwento. Ipagpapatuloy mo ito. Nagsimula nang bumigat ang hangin. Nagsimula nang mabuhay ang halimaw na ginawa ng mga lumang kasinungalingan. At si Alon, hindi na siya takot. Tinaas niya ang susi ng liwanag at abo. At pumasok siya sa kwento na siya na mismo ang isusulat sa gitna ng kubo. Nakaupo ang batang lalaki. Ang mga sugat sa kanyang likod ay muling dumugo. Ang kanyang mga mata ay walang galaw. Tila isang ulap ng takot ang matagal nang nanahan sa kanyang isip. Si Alon ay lumapit. Tahimik ang kanyang mga hakbang. Ngunit matatag ang kanyang loob. Bitbit pa rin niya ang susi ng liwanag at abo. Ibinaba niya ito sa pagitan nila. At biglang lumiwanag ang paligid. Ang liwanag ay hindi masilaw. Hindi rin mainit. Kundi mapait. Parang alaala ng isang bagay na matagal nang hindi binabanggit. Tumingin ang dalagang aswang. Hindi na siya galit. Hindi rin siya ganap na payapa. Ang kanyang katawan ay tila lumalaban sa sarili. Sa damdaming nais magmahal. At sa sumpang humihila sa kanya pabalik sa dilim. Bakit mo pa ako sinundan? Mahina niyang tanong. Bakit hindi mo ako tinapos tulad ng ginawa nila noon? Si Alon ay lumuhod sa harap niya. Hindi bilang pagsuko. Kundi bilang pag-unawa. Dahil ang kwento mo ay hindi tapos. Sagot niya. Walang sinuman ang dapat manatili sa apoy ng paninisi. Kung ang kanyang kasalanan ay ibinunga ng kasalanan ng iba. Lumapit siya sa batang lalaki. Hinatak niya ang lubid na nakatali rito. Isa-isa itong napigtas. Hindi sa lakas, kundi sa tiwala. At nang tuluyang makalaya ang bata. Yumakap ito kay Alon. Sa sandaling iyon, ang katawan ng dalagang aswang ay nanginig. Lumabas mula sa kanyang anino ang usok. Itim, mabigat. Tila lumang kasalanan na ngayoy inalis sa kanyang kaluluwa. Unti-unti. Ang kanyang kulay ay bumalik. Ang kanyang mata naging malinaw. Ang kanyang tinig naging paghingi ng tawad. Hindi ako halimaw di. Bulong niya. Ginawa lang akong ganoon ng mga taong ayaw makinig. Tumayo si Alon. Sa kanyang likod,
Nagsimulang magningning ang baybayin sa kanyang noo. Alon. Anak ng kwento. Tagapagbalik ng tinanggal. Sa labas ng kubo, ang ilog ay muling nagkaroon ng tubig. Mula sa pinakatuyo nitong ugat, umagos ang linaw. Tila dinilig ng mga salitang matagal nang hindi nasasambit. Bumalik ang bangka. Handang isakay ang mga nakaligtas. Sumakay si Alon, kasama ang batang lalaki. At ang dalagang dati sinunog. Ngayoy pinatawad ng sarili. Habang lumulutang sila pabalik sa kaliliman, tumingin si Alon sa langit. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang bituin sa mundo kung saan walang gabi. Ito ang huling pahina ng kwento. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil may bago ng tagapagsalaysay na handang magsimula muli. Sa liwanag at dilim, sa kwento ng mga nasunog at nailigtas, ang tanging tunay na halimaw ay ang kasinungalingang pinilit paniwalaan ng lahat. At sa pag-ikot ng bangka sa gitna ng ilog, isang panibagong kwento ang isusulat. Hindi sa takot, kundi sa pag-alala. Dahil sa mundong ito, ang mga kwento ay hindi dapat binubura. Dapat silang pakinggan. Dahil doon, nagsisimula ang tunay na katarungan.